Pagkatapos mamatay ng asawa ko, sinabi ng biyenan ko, ibenta na natin ang bahay at lupa. Hatiin natin ang pera. Ang bahay na itinayo namin puno ng alaala. Ngumiti lang ako habang tinitingnan ko sila ng may pananabik sa kanilang mga mata. Dahil ang hindi nila alam, bago mamatay ang anak niya, ang titulo ng lahat ng ari-arian ay nailipat na niya sa aking pangalan. Sa akin lang. Ako si Maria. 35 taong gulang. Ngayon, habang nagkukwento ako, alam kong marami na akong pinagdaanan. Pero sa araw na iyon, sa araw ng libing ng aking ama, tanging kirot at pagkalito lang ang aking naramdaman. Napakabigat ng araw na iyon. Ang buong bahay namin nababalot ng itim. Mabigat ang usok ng insenso. Mayroong malalim na himig ng pagdarasal, binubulong ng Padre Ramon. Si Papa, si Don Ricardo, wala na. Ito ang akala ko. Ang aking ama, ang haligi ng aming buhay, biglang nawala sa isang aksidente. Hindi ko maintindihan. Hindi ko matanggap. Puno ang bulwagan. Mga kasamahan ni Papa sa negosyo. Mga kaibigan namin sa simbahan. Lahat sila naroon. Ang kanilang mga mukha malungkot. Mga mata puno ng habag. Pero ako, para akong manika. Walang emosyon. Tanging luha lang ang patuloy na bumabagsak sa aking mga mata, walang tigil. Hinahanap ko si Miguel, ang asawa ko. Sa pinakamabigat na sandali ng aking buhay, sa paglista ni Papa, gusto ko siyang katabi. Gusto kong hawakan niya ang aking kamay. Ngunit wala siya. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Wala akong natatanggap na mensahe. Sa aking isip, pinipilit kong isipin. Baka may mahalagang pulong siya. Baka nag-aalala siya sa kumpanya. Pero ang kirot sa aking dibdib ayaw mawala. Narinig ko ang bulungan. Mula sa likod. Mula sa mga empleyado ng kumpanya ni Papa. Tahimik lang sila. Pero ang kanilang mga salita, parang matatalim na dulo ng karayom, tumusok sa aking pandinig. Nasa Palawan daw si Miguel. Hindi ba niya alam na libing ang biyenan niya ngayon? Nakita ko sa telepono niya. May kasamang babae. Ang ganda. Nakabikini. Napakalamig ng aking mga kamay. Parang biglang nawala ng kulay ang lahat. Unti-unti kong nilingon ang pinagmula ng bulungan. Nakita ko ang isang empleyado. Hawak niya ang kanyang telepono. Sa screen, malinaw na malinaw. Si Miguel. Nakangiti ng malapad. Niyayakap niya ang isang babaeng bata. Sa isang beach resort. Sa Palawan. Sa araw na ito. Sa mismong oras ng libing ni Papa. Parang may bumagsak sa aking ulo. Bigla. Matinding sakit. Napakapit ako sa isang upuan. Para hindi ako bumagsak. Ang aking mundo gumuho. Ang taong pinakamamahal ko. Ang pinagkatiwalaan ko ng buong puso. Nasaan siya? Wala siya sa tabi ko. Nasa Palawan siya. Kasama ang ibang babae. Sa gitna ng pagluluksa ko. Nakita ko ni Aling Elena, ang aking biyenan. Nakaupo siya sa isang gilid. Umiinom ng tsaa. Ang kanyang mga mata matalas. Malinaw niyang nakita ang aking pagkabigla. Ang aking sakit. Tinitigan niya ako. Ang kanyang boses malalim. Ngunit napakalamig. Maria, huwag kang gagawa ng eksena dito. Wala ka ng ibang ginawa kundi umiyak, nakakahiya. Parang binuhusan ako ng yelo. O mas malala pa. Parang inasinan ang sariwang sugat. Walang konsuelo. Walang pagmamalasakit. Tanging pagmamaliit lang. Ngunit wala akong nagawa. Nandoon ako. Naliligo sa luha. Naliligo sa sakit. Dumilim ang gabi. Unti-unti nang umuwi ang mga bisita. Naiwan ako. Katabi ng altar.
Katabi ng larawan ni Papa. Umiiyak. Walang tigil. Si Padre Ramon palakad-lakad. Nagdarasal. Ngunit ang kanyang mga mata, tinitignan ang mga sobre ng abuloy. Parang nagbibilang. Pagdating ng 3:00 ng madaling araw, nang halos mawalan na ako ng ulirat sa pag-iyak, nanginginig ako sa ilalim ng manipis na kumot. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang beses. Kinuha ko ito. Hindi kilalang numero. Binuksan ko. Ang mensahe. Hindi mahaba. Ngunit ang bawat letra, tumatak sa aking puso. Anak, si Papa ito. Hindi ako patay. Tahimik kang pumunta sa sementeryo ngayon na. Huwag kang magkukwento kahit kanino. Nanginginig ang buong katawan ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang aking mga mata nanlaki. Halos mahulog ang telepono ko. Binasa ko muli. Bawat salita. Bawat espasyo. Ang paraan niya ng pagtawag sa akin. Walang duda. Si Papa. Buhay. Ang aking lalamunan. Parang may bumara. Ang puso ko. Parang gustong kumawala sa aking dibdib. Si Papa. Buhay. Si Papa. Buhay. Ang mga salitang iyon. Paulit-ulit sa aking isip. Parang bumalik ang lahat. Naalala ko si Miguel. 3 taon na kaming kasal. Dati, akala ko. Ang swerte-swerte ko. Si Miguel, ang pinaka-perpektong lalaki. Napakabait. Mapagmahal. Laging ako ang inuuna. Naalala ko pa ang araw na nag-propose siya. Sa Manila Bay. Sa harap ng lumulubog na araw. Lumuhod siya. Ang kanyang mga salita. Matatamis. Maria, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang pag-ibig ko. Magpakasal tayo. Ang aking puso lumipad. Buong-buo ang tiwala ko sa kanya. Ang mga pangako niya. Parang bituin sa gabi. Umaasa ako. Ang unang beses na nakilala ko si Aling Elena, ang nanay ni Miguel. Pinuri niya ako. Maria, ang ganda ng iyong mukha. Ang linis ng iyong salita. Talagang nagustuhan kita. Naramdaman ko noon. Tinanggap niya ako. Isang biyaya, pero pagkatapos ng kasal, nagbago ang lahat. Unti-unti. Paglipat ko sa bahay nila. Ang lumang bahay. Malaki. Maganda sa labas. Pero pagpasok ko, parang may lamig na dumaloy sa aking likod. Hindi ko pinansin. Akala ko. Panibagong buhay lang. Panibagong simula. Pero hindi. Ang pagbabago ni Aling Elena. Napakabilis. Mula sa aking anak naging kimanugang. Pagkatapos, ang mga salita niya, parang mga bubog. Manugang, hindi mo ba kayang linisin ng maayos ang mga plato? Hindi ka ba marunong mag-init ng tubig para sa matatanda? Ganyan ba ang turo sa iyo ng nanay mo? Mga tanong niya. Hindi malakas. Pero ang tono. Ang intensyon. Tumatago sa aking kalooban. Parang lason. Si Miguel. Nagbago rin. Hindi na siya ang Miguel na minahal ko. Wala nang mga mensahe. Wala nang mga titig na puno ng pag-ibig. Pag-uwi niya mula sa trabaho, diretso siya sa kanyang kwarto. Kung yayayain ko siyang kumain, napipilitan lang siya. Kung minsan, hindi siya umuuwi. Sasabihin niya, mahaba ang pulong. Alam ko. Nagloloko siya. Pero tahimik lang ako. Baka pagod lang siya sa trabaho. Kailangan kong maging mas masipag at pasensyosa para maging karapat-dapat sa kanila. Paulit-ulit ko sa aking sarili. Umaasa. Naghihintay. Na sana.
Bumalik ang lahat. Naalala ko si Papa. Nung minsan, nagkukwento ako sa kanya tungkol sa aking buhay. Anak, huwag kang maging masyadong mabait. Kailangan mong maging matalino para sa sarili mo. Ang kabutihan ay dapat may hangganan. Ngiti lang ang isinagot ko noon. Akala ko. Nag-aalala lang siya. Hindi ko maintindihan ang lalim ng kanyang mga salita. Ngayon. Ang mensahe niya, ngayon na. Urgent. 5 minuto. 5 minuto na parang walang katapusan. Pagkatapos, nakita ko si Mang Bert. Maputla. Nag-aalala. Maria, bakit po? Anong nangyari? Tinitigan ko siya. Nanginginig ang aking boses. Mang Bert, si Papa. Nagpadala ng mensahe. Buhay daw po siya. Ang kanyang mga mata nanlaki. Ano po? Hindi ko na ipinaliwanag. Kailangan nating pumunta sa sementeryo. Ngayon na. Tahimik lang. Lihim kaming lumabas sa likod ng bahay. Madilim ang gabi. Walang buwan. Malamig ang hangin. Ang bawat hakbang maingat. Ang bawat anino kinatatakutan. Papunta kami sa sementeryo. Ang lugar kung saan nakalibing si Papa. O ang akala ko. Ang sementeryo. Isang payapa dapat na lugar. Ngunit sa gabing iyon, para itong pinto patungo sa isang bangungot. Ang mga puno parang mga multo. Ang hangin humahagibis. Ang tunog ng mga kuliglig. At ang mga bulong ng dasal na nanggagaling pa rin sa malayo. Sa bahay. Naglakad kami. Maingat. Si Mang Bert sa aking tabi. Hawak niya ang aking braso. Maria, tiningnan ko po ulit ang TV sa sementeryo. May 1 minutong nawala ang signal. Tamang-tama sa oras ng pagtanggap mo ng mensahe. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ibig sabihin, may nagmamanipula. Narating namin ang sementeryo. Dilim, konting ilaw lang. Mula sa isang maliit na kandila sa harap ng berhen. At doon, nakita ko ang bagong libing. Ang puntod ni Papa. Don Ricardo Vargas. Malinaw na nakaukit. Nanginginig ang buong katawan ko. Huminga ako ng malalim. Kung buhay si Papa. Sino ang nasa loob ng puntod na iyan? Sino ang nagpatunay na siya iyon? Bago ko pa maisip ang lahat. Narinig ko. May kaluskos. Sa likod ng mga halaman. Mabilis akong lumingon. Itinutok ni Mang Bert ang kanyang flashlight. Mula sa dilim. Isang figura. Nanghihina. Gulanit ang suot. Puno ng galos at sugat ang mukha. Ngunit ang mga mata. Ang mga matang iyon. Kilalang kilala ko. Mahigit 20 taon ko nang nakikita. Papa. Ang aking boses. Halos hindi lumabas. Tumakbo ako. Parang guguho ang buong buhay ko kung hindi ko siya mahahawakan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mga luha. Bumagsak sa kanyang balat. Mainit. Si Papa. Hirap sa paghinga. Ang kanyang boses. Paos. Maria, ako ito. Buhay ako. Sinubukan nila akong patayin. Pakinggan mo ako ng mabuti. Umiyak lang ako. Tahimik. Ayaw kong may makarinig. Papa, anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa iyo? Hinawakan niya ang aking kamay. Mahigpit. Ang kanyang huling lakas. Ibinuhos niya. Si Miguel. At ang kanyang nanay. Hindi sila ang iniisip mo. Parang may bumunot sa aking puso. Sa oras na iyon, hindi ko maintindihan ang lahat ng kanyang sinabi. Pero mayroon akong alam.
Ang pamilya ng aking asawa. Hindi lang sila masama sa akin. Mas masama pa sila kay Papa. Ang akala kong trahedya. Ito pa lang ang simula. Nandoon lang ako. Sa gitna ng malamig na sementeryo. Niyayakap si Papa. Takot na baka mawala siya. Mabilis na ipinatong ni Mang Bert ang kanyang jacket. Si Papa. Sumandal sa puno. Hirap na hirap sa paghinga. Ang kanyang katawan. Puno ng gasgas. May tuyong dugo. Masakit makita siyang ganito. Papa, sino ang gumawa nito? Sabihin mo sa akin. Tanong ko. Nanginginig ang aking boses. Pumikit siya. Huminga ng malalim sa malamig na hangin. Ang kanyang boses. Bulong lang. Ngunit ang bawat salita. Tumatak sa aking puso. Hindi ito aksidente, anak. Isang bitag ito. Sinubukan nila akong patayin. Ang hangin. Humagibis sa mga halaman. Parang mga bulong. Lumapit si Mang Bert. Nag-aalala. Don Ricardo, sino po? Sabihin po ninyo ng detalyado para mailigtas po namin kayo. Idinilat ni Papa ang kanyang mga mata. Tinitigan niya kami. Matagal. Bago niya binigkas. Isa-isa. Ang mga salita. Parang mabibigat na bato. Si Miguel. At ang kanyang nanay. At si Im de la Vega. At si Padre Ramon. Sila ang gustong pumatay sa akin. Ang aking ulo. Parang sasabog. Hindi ako makapaniwala. Hindi. Hindi po pwede, Papa. Hindi po gagawin iyan ni Aling Elena at Miguel. Itinaas ni Papa ang kanyang kamay. Ipinatong sa aking ulo. Ang kanyang boses. Malalim. Puno ng pagkabigo at sakit. Maria, masyado ka pa ring nagtitiwala sa mga tao. Ang tanging inaalala ni na Aling Elena at Miguel ay ang kanilang sariling interes. Nalaman kong nagnanakaw sila sa kumpanya at naglilik ng mga kontrata. Bago ko pa sila mapigilan, sila na ang unang kumilos. Pumikit siya ulit. Hirap sa paghinga. Ang kanyang boses. Paos. Si Enrique de la Vega ang nagplano. Para maging aksidente ang lahat. Para magpadala ng hindi kilalang bangkay sa krematoryo. Si Padre Ramon ang magsasagawa ng mga papel. Para maniwala ang lahat na patay na ako. Kinagat ko ang aking labi. Nalasahan ko ang dugo. Ngunit wala akong naramdaman. Ang bawat salita ni Papa. Parang martilyo na dumudurog sa aking tiwala sa pamilya ng aking asawa. Pero, paano po kayo nakatakas, Papa? Nanginginig ang aking boses, sumandal siya sa puno. Unti-unti. Muling binuo ang kanyang mga alaala. Bago bumagsak ang kotse sa bangin, nakutuban ko. Sumigaw ako kay Mang Tonyo, ang driver, na ihinto ang kotse. Pero nakatulog na siya. Mailason sa kanya. Lumiko ang kotse. Papunta sa bangin. Sa pagkabangga, tumilapon ako palabas. Hinawakan ko ang aking dibdib. Ang pag-iisip pa lang ng eksena. Parang nawalan ako ng lakas. Nawalan ako ng malay sa mga damuhan sa ilalim ng bangin. Sa kabutihang palad, may isang magsasaka na maagang namana sa gubat. Nakita niya ako. Buhay pa. Dinala niya ako sa isang kubo. Binigyan ng tubig. Ginamot ang aking mga sugat. Pero hindi ko pwedeng ibunyag ang aking pagkatao. Takot akong balikan nila ako. Tapusin ang hindi nila natapos. Mahigpit ang pagkuyom ng kamao ni Mang Bert. Don Ricardo, mas masama po pala sila kaysa sa inaakala natin. Saan po kayo nagtago ng lahat ng oras na ito? Lumingon si Papa. Bumulong. Parang takot na may makarinig. Sa gubat. Sa likod ng sementeryo.
Nagtatago ako sa araw. Sa gabi, lumalabas ako. Ngayon, nakita ko ang libing sa ating bahay. At ang larawan ko sa altar. Alam kong halos nagtagumpay na ang kanilang plano. Umiyak ako. Papa, bakit hindi ninyo agad sinabi? Akala ko po patay na kayo. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang boses. Puno ng sakit. Hindi ko magawa. Nasa bahay ka nila. Takot akong saktan ka muna nila. Naramdaman ko ang pait. Isang ama na pinagkanulo. Isang lalaki na buong buhay na namuhay ng matuwid. Tumulong sa maraming tao. Ngunit sa huli, sinasaksak ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Tumango si Mang Bert. Determinado. Don Ricardo, hindi na po kayo pwedeng manatili dito. Dadalhin ko po kayo sa isang lumang bodega sa likod ng pabrika. Doon, ligtas po kayo. Walang makakakita. Tinitigan ako ni Papa. Parang hinihintay ang sagot ko. Pinunasan ko ang aking luha. Ako po ang mag-aalaga sa inyo, Papa. Poprotektahan ko kayo, anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, naisip ko, hindi na ako ang masunurin at pasensyosong manugang. Kailangan kong harapin ang katotohanan. Ang pamilya ng aking asawa. Hindi lang sila masama. Sila ay mga tao na nagtangkang pumatay sa aking ama. Gusto nilang kunin ang lahat ng aming pag-aari. Inalalayan ko si Papa. Bawat hakbang. Sa gitna ng hamog. Sa bawat hakbang. Nangako ako sa aking sarili. Hindi na ako magpapaapi. Kailangan ko ng lumaban. Dinala namin si Papa sa isang lumang bodega. Sa likod ng pabrika. Isang lugar na parang huminto ang oras. Ang mga dingding. May mansa. Ang ilaw. Mahina. Dilaw. Parang nangungulila. Umupo kami ni Papa at Mang Bert. Para kumalma. Ang amoy ng disinfektante. Mula sa sugat ni Papa. Humalo sa malamig na hangin. Mula sa mga siwang ng dingding. Mabigat. Hinawakan ni Papa ang aking kamay. Ang kanyang boses. Paos. Maria, simula ngayon. Mag-ingat ka ng husto. Bumalik ka sa bahay ni na Aling Elena. Umasta ka na parang wala kang alam. Tulad ng dati. Walang sinuman ang dapat makahalatang alam mo ang lahat. Tumango ako. Ngunit ang takot. Isang takot na hindi ko pa naramdaman noon. Lumaki sa loob ko. Ang bawat paghinga. Ang bawat titig. Sa bahay na iyon. Kinatatakutan ko. Ang lahat ng pinaniwalaan ko. Ang lahat ng akala ko'y totoo. Ngayon, isang malaking takot, idinagdag ni Mang Bert. Bukas, magdadala ako ng gamot. Pagkain. At mas maraming kumot. Don Ricardo, kailangan ninyo pong magpahinga ng ilang araw. Huwag po kayong mag-alala, Maria, ako po ang bahala sa kanya. Bumuntong hininga si Papa. Tinapik niya ang balikat ni Mang Bert. Mang Bert, hindi ko ito malilimutan kailanman. At ikaw, Maria, kung buhay ako ngayon dahil ito sa inyong dalawa. Ipinatong ko ang aking kamay sa kamay ni Papa. Tahimik. Ang aking puso. Mabigat. Gusto kong sumikat na ang araw. Kailangan kong bumalik sa bahay ni na Aling Elena. Bago pa may makahalata. Nang magsimulang lumiwanag. Ang hamog. Bumalot sa daan. Sa labas ng pabrika. Isinuot ko ang aking jacket. Isinuot ko ang aking sombrero. Bahagyang tinakpan ang kalahati ng aking mukha. Paglabas ko sa likod na pinto. Ang puso ko. Parang tambol. Mabilis. Kung malalaman ni na Aling Elena. O ng sinuman sa bahay.
Na lumabas ako sa gitna ng gabi. Mawawasak ang lahat. Naglakad ako. Humihingal. Huminto ako sandali. Ang kalangitan. Nagpakita na ng pilak na kulay. Ang mga manok. Nagsisimula ng tumilaw. Ang malamig na hangin. Sa aking mukha. Tumulong sa akin na makapag-isip ng mas malinaw. Kailangan mong umarte ng perpekto. Walang sino man. Kahit sino. Ang dapat makahalata na galing ka sa sementeryo. Lihim akong pumasok sa bahay. Ang orasan sa dingding. 5:15. Madilim sa kusina. Tanging ang tunog lang ng pagbubuhat ng takip ng kaldero ni Aling Elena ang naririnig. Nakita niya ako. Huminto siya. Ang kanyang titig. Matulis. Sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Naghahanap ng mali. Ngayon ka lang. Ang kanyang boses. Maasim. Parang suka. Yumuko ako. Opo, Aling Elena. Nasa likod po ako. Kagabi po, masama po ang pakiramdam ko. Hindi po ako makatulog. Naglakad-lakad lang po ako. Ngayon, medyo maayos na po. Humirit lang siya. Tapos, ipinagpatuloy niya ang paghihiwa ng sibuyas. Nagdadalamhati tayo. Kung makita ka ng kapitbahay na naglalakad ng mag-isa sa gabi, pag-uusapan tayo. Yumuko ako. Patawad po, Aling Elena. Habang sinasabi ko ang patawad. Parang may sumakit sa aking dibdib. Ano ang ginawa kong masama? Nawalan ako ng ama. Umiyak ako hanggang sa mamaga ang aking mga mata. Hindi ako natulog buong gabi. Pero kailangan ko pa rin yumuko. Para manatili sa bahay na iyon. Tahimik. Sa sandaling iyon. Bumaba si Miguel. Naka-shirt. Naka-shorts. Mukhang bagong gising. Relax. Nakita niya ako. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ano na naman ang itsura mo? Hindi ka ba tumingin sa salamin? Kinagat ko ang aking labi. Para hindi ako umiyak sa harap niya. Kagabi po. Hindi po ako nakatulog ng maayos. Humikab si Miguel. Kagabi. May kasama akong partner. Nakainom ako. Sa tingin ko, hindi ako makakapunta sa bahay ng papa mo ngayon. Ikaw na lang ang pumunta. Magpaliwanag ka. Pinilit kong hindi siya tingnan. Kung titingnan ko siya, baka bumagsak ako sa galit. Opo. Nanginginig ang aking boses. Sumingit agad si Aling Elena. Maraming trabaho si Miguel. Maraming tao sa bahay ng papa mo. Kakayanin na nila. Huwag mong abalahin ang asawa mo. Dati, siguro. Malulunod ako sa aking sariling mga salita. Pero sa umagang iyon, sa aking puso, sa halip na lungkot, may pakiramdam ng pagtataksil na nagpalamig sa aking mga buto. Pinigilan ko ang aking damdamin. Kailangan kong maniwala sila na mahina ako. Na inosente. Na wala akong alam. Opo, Aling Elena. Naiintindihan ko. Hindi alam ni Aling Elena. Nasa sandaling iyon. Isang tahimik na digmaan ang nagsimula sa aking isip. Ang digmaan na sila mismo ang nagtulak sa akin. Sa tanghali. Sa libing. Sinalubong ko ang mga bisita. Mamamaga ang aking mga mata. Ngunit hindi ako nagpabaya. Kahit isang segundo. Si Padre Ramon. Maagang dumating. Nagpapaikot ng rosaryo. Nagdarasal. Ang kanyang mukha. Puno ng awa. Ngunit sa akin. Napakababaw ng lahat. Lumilibot siya sa altar. Kinukuha ang mga sobre ng abuloy. Parang natural lang.
Napakalamig ng aking pakiramdam. Siya ang nagdala ng peking abo ni Papa sa bahay na ito. Nagsinungaling siya sa harap ng daan-daang tao. Kasabwat siya sa pagtatangkang pagpatay. At ngayon, nandoon siya. Nagkukunwari. Isang padre. Ang galit. Kumain sa akin. Si Papa. Buhay. Nagtatago. Para iligtas ang kanyang buhay. At ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya. Nakatayo. Kalmado. Sa harap ko. Nangako ako sa aking sarili. Maria, simula ngayon. Hindi ka na ang mabait na manugang. Pagtatakutan ka nila. Ngunit para magawa iyon, kailangan kong magkunwari na napakahina ko. Na inosente. Na walang silbi. Sa ganoong paraan, bababa ang kanilang depensa. Pagkatapos, doon ko sila sasalakayin. Kung saan mas masakit. Ang digmaang ito. Tahimik. Ngunit mas matindi kaysa sa anuman. At nagsimulan na ako. Nagpatuloy ang libing ni Papa. Lumipas ang araw. Ngunit ang sakit. Hindi pa rin nawawala. Buong araw akong naroon. Nakatayo. Tumanggap ng pakikiramay. Pero ang mga taong dapat ay nasa tabi ko, wala. Si Miguel. Nasa Palawan. Kasama ang kanyang kabit. Si Aling Elena. Nandoon nga. Pero parang yelo ang kanyang puso pagdating ng takip silim. Nagkunwari akong pagod. Masyadong matagal na ang lamay. Sinabi ko kay Aling Elena. Magpapahinga na ako sa aking silid. Tiningnan niya ako. Mula ulo hanggang paa. Masusing. Pagkatapos, inabot niya sa akin ang isang malamig na tuwalya. Sige, manugang. Linisin mo ang mukha mo. Para bumaba ang pamamaga. Kung makita ka nilang ganyan, iisipin nila na minamaltrato ka namin sa bahay na ito. Ang kanyang boses. Mas malambot. Ngunit ang kanyang tingin. Matulis. Parang kutsilyo. Alam ko. Sinusubukan niya ako. Yumuko ako. Kinuha ko ang tuwalya. Opo, Aling Elena. Salamat po. Walang emosyon ang aking mukha. Ngunit sa loob ko. Nagpupuyos ang galit. Pagdating ko sa aking silid. Maingat kong isinara ang pinto. Ang aking puso. Humihingal. Buong araw. Nagkunwari ako. Isang mahinang manugang. Pero ngayon, kailangan kong manatiling malakas. Si Papa. Nagtatago. Ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Nasa labas. Hindi ko alam. Gaano kalalim ang kanilang plano. Umupo ako sa kama. Huminga ng malalim. Nagpadala si Mang Bert ng mensahe. Sa aking telepono. Sinabi niyang natutulog si Papa. At stable ang kanyang kondisyon. Hanggat ligtas si Papa. Kaya kong magpatuloy. Ito ang aking lakas. Nang akma akong hihiga. Narinig ko. Mga boses. Mula sa kwarto ni Aling Elena. Mahina lang. Ngunit ang lumang estruktura ng bahay. Nagpapasok ng tunog. Bawat salita. Narinig ko ng malinaw. Sigurado ka bang wala pa rin siyang hinala? Ang boses. Kay Miguel. Nagulat ako. Kailan siya bumalik? Hindi ko siya nakita. Hindi ko naramdaman. Masyado siyang tanga para may mapansin, Mama. Masyado siyang abala sa pag-iyak sa libing para malaman ang kahit ano. Napakapit ako sa kumot. Mahigpit. Hanggang sa pumuti ang aking mga buko ng daliri. Ang mga salitang iyon.
Isang panunukso. Isang paghamak. Tumawa si Aling Elena. Tuyot. Walang kaluluwa. Kung matalino siya, sa tingin mo ba'y tinanggap ko siya bilang manugang? Huwag kang mag-alala, kailangan itong matapos. Sayang naman kung hindi magiging atin ang kumpanya. Kumulo ang aking dugo. Sa aking mga ugat. Hindi lang sila nagtangkang pumatay kay Papa. Inabandona nila ako. Sa pinakamabigat na sandali ko. At ngayon, pinag-uusapan nila ako. Parang isang kasangkapan. Isang walang silbing bagay. Nagpatuloy si Miguel. Normal lang ang tono ng kanyang boses. Parang walang masama. Pero, Mama, ang cremation certificate, mapagkakatiwalaan ba? Pagkatapos, isang boses pa. Sumali sa usapan. Isang boses na napakapamilyar. Kinilabutan ako. Si Padre Ramon. Bumulong. Ako na ang bahala sa lahat. Ang mga abo ay naihatid na ayon sa proseso, kaya walang sinumang makakapag-verify. Maraming hindi kilalang bangkay. Kailangan lang nating hanapin ang tamang oras para sa cremation. Tinulak ko ang aking bibig. Mahigpit. Para hindi ako sumigaw. Siya. Siya ang nagpalit ng mga abo. Ng isang hindi kilalang bangkay. Para sa mga abo ni Papa. Ang kanyang ginawa. Hindi ko matanggap. Pinahina ni Aling Elena ang kanyang boses. Padre, magandang trabaho. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi namin malilimutan ang inyong tulong. Ngunit kailangan ninyong maging discreet. Tumawa si Padre Ramon. Isang pagtawan na walang paggalang. Sa isang parokyano na kasing generous ninyo, sa tingin ninyo ba'y magiging hangal ako para sirain ang lahat? Napakalamig ng aking mga kamay at paa. Siya. Isang taong tinulungan ng malaki ni Papa. At ngayon, dahil lang sa pera, sa interes, kumampi siya sa mga gustong pumatay kay Papa. Ang kanyang mga salita, parang tinik. Pinahina ni Miguel ang kanyang boses. Kung malalaman ni Maria ang lahat, tapos na tayo. Sumagot agad si Aling Elena. Walang pag-aalinlangan. At ano ang malalaman niya? Maniniwala siya ng buong buo na totoo ang mga abong dinala ng padre. Mas naniniwala pa nga siya sa padre kaysa sa kanyang sarili. Hayaan mo siyang umiyak ng ilang araw. Mapapagod din siya. Mawawala rin ang lahat. Kinagat ko ang aking labi. Hanggang sa dumugo. Ang lahat ng kabaitan at pagmamalasakit ni Miguel. Sa loob ng ilang taon. Isang kasinungalingan. Isang malaking palabas. At si Aling Elena. Tinuring lang ako. Isang utusang madaling kontrolin. Hindi nila ako kailanman tinuring na bahagi ng pamilya. Hindi kailanman. Muling nagsalita si Padre Ramon. Ngunit tandaan, hindi pa ninyo hawak ang kumpanya. Kung lalabas ang lumang dokumento ng power of attorney ni Don Ricardo Vargas, ang kanyang anak ang magkakaroon ng karapatan sa mana. Kailangan nating tanggalin ang batang iyan. Huminto ang aking puso. Bigla. Tanggalin. Ang salitang iyon. Umaalingaw sa aking isip. Tumawa si Aling Elena. Tuyot. Huwag kang mag-alala, Padre. Ang manugang na ito. Kaya kong patumbahin kahit kailan ko gusto. At kung hindi siya susunod, may iba pang paraan. Hindi ko na kaya pang makinig. Ang aking mga tenga. Parang nabingi. Parang may kamay na humawak sa aking puso. Nanginginig ako. Tumayo ako. Mula sa kama. At umatras. Parang tumatakas. Mula sa isang mabangis na hayop. Sa dilim ng aking silid. Tinakpan ko ang aking bibig. Para pigilin ang hikbi na gustong kumawala. Gusto nilang kunin ang lahat. Tingin nila.
Ang buhay ng iba. Parang basura. Naisip ko si Papa. Kinilabutan ako. Kung hindi ako nagpunta sa sementeryo kagabi. Kung hindi nagpadala si Papa ng mensahe. Ngayon, siya ay magiging abo. At ako. Walang duda. Susunod na biktima. Narinig ko. Mga yabag. Mula sa kwarto ni Aling Elena. Mabilis akong bumalik sa kama. Nagtakip ako ng kumot. Hanggang sa aking ulo. Ang puso ko. Kumakabog. Napakabilis. Narinig ko ang tibok nito. Sa aking dibdib. Bumukas ng bahagya ang pinto ng aking silid. Isang anino. Sumilip. Ilang segundo. Pagkatapos. Isinara ang pinto. Hindi ko alam. Anong tingin nila sa akin? Pero isang bagay ang malinaw. Tingin nila. Ako ay isang hadlang. At ang mga hadlang. Kailangang alisin sa sandaling iyon. Alam ko. Magbabago ang aking buhay. Hindi na ako pwedeng maging mabait. Hindi na ako pwedeng magtiis. Isang sandali ng kahinaan. Maaari kong mawala ang lahat, tahimik kong kinuyom ang aking kamao. Nangako ako sa aking sarili. Maria, simula ngayon. Kailangan mong mamuhay ng iba. Hindi lang para iligtas si Papa. Kundi para Madilim na ang gabi. Malamig. Masyadong matagal ang lamay. Pagod na ang aking katawan. Pero ang aking isip gising na gising. Nag-aalangan. Nagmamasid. Nagkunwari akong may sakit. Pumasok sa aking silid. Ngunit hindi ako makatulog. Ang mga boses. Mula sa silid ni Aling Elena. Umalingaw sa aking tenga. Kailangan kong malaman. Kailangan kong marinig. Lihim akong bumaba sa kusina. Para kumuha ng tubig. Ramdam ko ang tibok ng aking puso. Mabilis. Ngunit kontrolado. Nang papalapit ako sa sala. Narinig ko. Mga boses. Tahimik lang sila. Pero ang bawat salita, parang yelo na tumatago sa aking balat. Narinig ko. Si Aling Elena. Si Miguel. At si Im de la Vega. Nag-uusap. Nagkubli ako sa likod ng isang haligi. Ramdam ko. Ang aking mundo. Nagdidilim. Mukhang masyado ng maraming alam ang batang iyan. Ang bata ay nagiging problema. Boses ni Im de la Vega. Malamig. Walang damdamin. Bumuntong hininga si Aling Elena. Akala ko ba'y sunod-sunuran lang siya. Ngayon, nagiging matigas na ang ulo. Kailangan siyang mawala. Ang kanyang mga salita. Parang binubulungan niya ang kamatayan. Pagkatapos, ang boses ni Miguel. Ang taong minahal ko. Ang pinagkatiwalaan ko. Ako na po ang bahala sa kanya. Basta't huwag lang kayong masangkot, Mama. Narinig ko. Ang aking hininga. Huminto. Parang may pumisil sa aking lalamunan. Kinagat ko ang aking labi. Mahigpit. Hanggang sa nalasahan ko ang dugo. Hindi ko pwedeng sumigaw. Hindi ko pwedeng umiyak. Pinag-uusapan nila. Ang kanilang plano. Dadaan sa simbahan. Si Padre Ramon. May aalay daw ako. Pagkatapos. Sa daan. Si Kiko. Ang pangalang iyon. Si Kiko. May gagawin. Malinis. Ang aking buong katawan. Nanginginig. Bumalik ako sa aking silid. Tahimik. Ramdam ko ang lamig. Hindi lang sa balat, kundi sa aking kaluluwa. Gusto nila akong patayin. Ang katotohanan.
Binayo ang aking diwa. Pag-upo ko sa kama, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe. Mula kay Mang Bert. Maria, lumipat po ang anggulo ng TV malapit sa bodega. May nag-iwan ng marka. Mag-ingat po kayo. Hindi lang ako. Si Papa. Nasa panganib din ang kanilang mga mata. Nasa lahat ng dako. Tumingin ako sa salamin. Ang aking mukha. Payat. Magulo ang buhok. Mamamaga ang mata. Pero sa aking mga mata, mayroon ng apoy. Hindi na ito ang Maria na ngingiti lang. Ang Maria na susunod lang. Hindi na ako ang Maria na kaya ninyong tapakan. Bulong ko. Sa aking sarili. Kung gusto ninyong maglaro, maglalaro tayo. Ang aking takot. Nagbago. Naging galit. Naging determinasyon. Hindi ako tatakas. Hindi ako magtatago. Harapin ko sila. Ang bitag na inihanda nila. Gagamitin ko. Laban sa kanila. Kinabukasan. Malamig ang hangin. Maulap ang langit. Parang magkakaroon ng malakas na ulan. Pero ang lamig na nararamdaman ko, hindi galing sa panahon, kundi sa planong narinig ko. Ang plano nila, para sa akin. Hapon na. Papalubog na ang araw. Nililigpit ko ang kusina. Lumabas si Miguel. Galing sa kanyang kwarto. May kasamang buntong hininga. Maria, pwede mo bang dalhin itong alay sa simbahan ni Padre Ramon? Para kay Papa mo. May pulong pa ako. Napakabilis ng tibok ng aking puso. Ang mga salita niya. Tamang-tama sa narinig ko. Ang alay. 5,000 piso. 5,000 piso. Tumingin ako sa kanya. Nagkunwari. Inosente. Bakit po ako lang? Gabi na po. Kumunot ang noo ni Miguel. Walang pasensya. Matanda ka na. Sinabi ko nang may trabaho ako. Kung ayaw mong tumulong, wag mo. Mula sa sala. Sumingit si Aling Elena. Ang boses. Tahimik. Parang tubig sa batis. Manugang, sandali lang naman. Malapit lang ang simbahan. Ang isang mabuting asawa, dapat marunong umalalay sa bahay. Tinitigan ko sila. Parang mga estranghero. Ngunit yumuko ako. Opo, pupunta na po ako. Paglabas ko ng pinto, nakita ko. Isang maliit na ngiti. Sa labi ni Aling Elena. Isang ngiti. Ngunit napakalamig. Parang yelo. Alam ko. Sa tingin niya, hindi na ako babalik ngayong gabi. Pagdating ko sa kanto, lihim kong kinuha ang aking telepono. Nagpadala ng mabilis na mensahe kay Mang Bert. Nagsisimula na sila. I-activate ang locator ni Papa at siguraduhin siyang ligtas. Kung hindi ako sumagot, tawagan agad ang pulis. Nakahanda na ako. Isinuksok ko ang telepono. Bago pa ako makapag-react. Isang maliit na van. Huminto sa tabi ko. May itim na tela. Tumakip sa aking ulo. May humawak sa aking leg. Mula sa likod. Marahas akong itinulak sa loob ng sasakyan. Sumara ang pinto. Malakas. Amoy. Maasim. Amoy pawis. Amoy gasolina. Sinubukan kong sumigaw. Ngunit tinakpan ang aking bibig. Isang boses. Malalim. Paos. Manahimik ka. Kung sumigaw ka ulit, tatalian kita. Si Kiko. Ang boses niya. Narinig ko na sa balita. Mabilis na pinatakbo ang van. Sa isang walang taong kalsada.
Hinampas ako. Sa bawat gilid, parang mababali ang aking mga buto. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang sinabi ng lalaki sa harap. Sabi ni Enrique de la Vega, kailangan malinis ang trabaho. Ngayong gabi, hindi na dapat magsalita ang batang iyan. Kinagat ko ang aking labi. Hanggang sa dumugo. Ang puso ko. Kumakabog. Parang hinahabol. Dilim ang lahat. Parang daan-daang kamay. Hinihila ako. Pababa. Sa isang malalim na bangin. Mga 30 minuto. Huminto ang van. Marahas akong hinila palabas. Amoy lupa. Amoy luma. Amoy insekto. Nasa isang lumang bodega kami. Abandonado. Nang tanggalin ang tela sa aking ulo. Nakita ko. Mga mukha. Mababangis. Sa ilalim ng dilaw. Malabong ilaw. Nanginginig ako. Hindi sa takot. Kundi sa galit. Galit dahil tinuring nila ang buhay ko. Parang basura. Itinulak ako ni Kiko sa isang lumang upuan. Kahoy. Matalinong bata. Masyado ng maraming alam. Ngayon. Ang huling araw mo. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko siya. Nang hindi nanginginig. Tumawa siya. Napakalakas ng loob. Ngunit wala ring silbi. Ngayong gabi. Ang huling araw mo. Bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Aling Elena. Sa likod niya. Si Padre Ramon. Nakasotana. Maputla ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata. Matalino. At sa huli. Si Miguel. Ang 3 taong dating pamilya ko. Ngayon. Ipinakita na nila ang kanilang tunay na kulay. Sa dilim. Nagrus ng braso si Aling Elena. Tumayo sa harap ko. Manugang, nabigo ako sa iyo. Tumawa ako. Isang tahimik na tawa. Hindi. Ang totoo. Nagiging sagabal na ako sa inyo. Nabalisa si Padre Ramon. Alam na ng batang iyan ang tungkol sa mga abo. Masyado siyang maraming alam. Kung hindi natin siya tatanggalin, masisira ang lahat. Nilingon ko siya. Isang taong simbahan. Nagpapalit ng abo. Nagtatago ng pagpatay. Sa anong mukha ka nagdarasal? Sa anong mukha ka humihingi ng tulong para sa iba? Umatras siya. Maputla ang kanyang mukha. Hinampas ni Aling Elena ang mesa. Tumigil ka sa iyong kalokohan. Nagiging bastos ka. Mula nang malaman mo ang totoo. Akala mo'y matalino ka. Ngunit isa ka lang hamak na basura na pinulot namin ng anak ko. Lumapit si Miguel. Hinawakan niya ang aking baba. Mahigpit. Maria, binalaan na kita. Dapat kang manahimik. Tinitigan ko siya. Walang emosyon ang aking mga mata. Ikaw. Masunurin ka lang sa nanay mo. Sa akin. Duwag ka lang. Nang itataas na ni Miguel ang kanyang kamay. Para sampalin ako. Lihim kong pinindot ang maliit na pindutan. Sa ilalim ng aking sinturon. Nag-activate ang locator. Ang inilagay ni Mang Bert. Mula sa malayo. Narinig ko. Tunog ng makina. Lumalapit. Mabilis. Mga yabag. Mga sigaw. Sinipa ang pinto ng bodega. Bumukas ng malakas. Ang ilaw ng flashlight. Nagpatuloy. Binulag kami. Isang boses ng pulis. Umalingaw-ngaw. Lahat ng humarang huhulihin. Kayong lahat, arestado sa kasong kidnapping. Tumalon si Kiko.
Ngunit bumagsak siya sa sahig. Bago pa makatakas, si Padre Ramon niyakap ang kanyang ulo. Sumisigaw, "Ako lang! Ako lang!" Si Aling Elena, napakaputla. Halos hindi makatayo. Si Miguel, napakabilis nilang hinuli. Hindi siya nakapagsalita. Ang bodega, naging magulo. Lahat ng sikreto, nabunyag. Telepono, libro ng accounts, mga talaan ng transaksyon. Lahat, napunta sa kamay ng pulis. Sa loob ng ilang minuto, nandoon ako. Nakaupo. Nakatali pa rin ang mga kamay. Ngunit ang aking mga luha, hindi sa takot, kundi sa ginhawa. Nakaligtas ako. Nakatakas ako. At sa huli, sila mismo ang nagbigay ng ebidensya sa pulis. Ipinikit ko ang aking mga mata. Bumulong. Papa, nagawa ko. Dinala ako sa istasyon ng pulis. Hindi para imbestigahan, kundi para kunan ng testimonya. Nandoon si Mang Bert. Nag-aalala. Tahimik lang siya. Ngunit ang kanyang presensya, nagbigay ng lakas sa akin. Umupo ako sa isang maliit na silid. Puti ang dingding. Malamig ang hangin. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Payat. May mga sugat pa rin sa mukha. Pero ang kanyang mga mata, matatag. Mapagmahal. Papa. Bulong ko. Tumayo ako. Niyakap ko siya. Mahigpit. Ang amoy niya. Amoy gamot. Amoy lupa. Amoy ng ilang araw na pagtatago. Naramdaman ko ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Umiyak ako. Hindi sa sakit, kundi sa pasasalamat. Buhay siya. Ligtas siya. Tinapik niya ang aking likod. Anak, ayos na ako. Napakagaling mo, Maria. Napakatapang mo. Sa harap ng mga investigador, nagsimulang magsalita si Papa. Malinaw ang kanyang boses. Walang pag-aalinlangan. Ikinuwento niya ang lahat. Napansin ko po ang mga irregularidad sa mga kontrata. Milyon-milyong piso ang nawawala sa kumpanya. Ang kanyang mga salita, mabigat. Sinubukan kong kausapin si Miguel. Ang akala ko'y anak ko. Ngunit imbes na umamin, tumakbo siya sa kanyang ina. Ang sakit. Ramdam ko sa bawat salita niya. Ang pagtataksil. Mas malalim pa sa sugat sa kanyang katawan. Narinig ko po ang kanilang usapan. Si Aling Elena. Si Im de la Vega. Nagplano sila ng aksidente. Si Mang Tonyo, ang aking driver, nilaso nila para mawala ng kontrol sa sasakyan. Pero ang Diyos, may awa. Nakaligtas ako. Ikinuwento niya kung paano siya natagpuan ng isang magsasaka. Kung paano siya nagtago sa gubat. Sa takot na balikan siya. Tapusin ang kanilang sinimulan. At si Padre Ramon. Ang pangalang iyon. Bumigat sa hangin. Ang akalo kong kaibigan. Ang taong simbahan. Siya pa ang naging kasabwat ng mga gustong pumatay sa akin. Daan-daang libong piso. Iyon ang halaga ng aking buhay sa kanya. Inilabas ng mga pulis ang ebidensya. Ang libro ng accounts ni Padre Ramon. Ang mga peking kontrata na may pirma ni Miguel. Ang mga text message sa telepono ni na Aling Elena at Miguel. Lahat. Nandoon. Malinaw. Pagkatapos. Ako naman. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagpapanggap. Ang pagmamanman. Ang pagtatangka sa aking buhay.
Nang matapos ang lahat, tumingin si Papa sa mga investigador. Ang kanyang boses. Matatag. Hindi ko hihintayin ang kanilang pagsisisi. Ang hustisya ang magtatakda ng kanilang kapalaran. Ang mga kaso. Napakabigat. Pagtatangkang pagpatay. Kidnapping. Pandaraya. Pagkubli sa krimen. Ang kanilang mundo. Gumuho. Lumipas ang ilang araw. Ang bigat sa aking dibdib. Unti-unting nawawala. Ngunit mayroon pa akong isang bagay na kailangang tapusin. Isang bagay na dapat ko nang ginawa noon pa. Bumalik ako sa bahay ni na Aling Elena. Ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Ngayon, isa na lamang itong malamig na gusali. Puno ng masasamang alaala. Dala ko ang aking mga gamit. Kakaunti lang. Dahil hindi naman nila ako hinayaang magdala ng marami noon. Pagpasok ko sa sala. Nandoon sila. Si Aling Elena. Si Miguel. Naghihintay. Si Aling Elena. Gulo ang buhok. Maputla ang mukha. Ang kanyang mga mata. Puno ng takot. Tumakbo siya papalapit sa akin. Hinawakan ang aking kamay. Maria, anak, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay namin. Kung mawawala ka, wala nang magtatanggol sa aming pamilya. Tinitigan ko siya. Walang galit. Walang awa. Tanging lamig lang. Aling Elena, hindi ko po kayo sinisisi. Pero kung mananahimik ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo sa akin at kay Papa, ipagkanulo ko ang aking sarili. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Wala na po tayong relasyon bilang pamilya. Lumabas si Miguel. Mula sa dilim ng sala. Payat. Gulo ang damit. Ang kanyang mga mata. Pula. Nanginginig ang kanyang boses. Maria, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabulag ako sa ambisyon at takot sa aking ina. Bibigyan kita ng kahit anong gusto mo, basta't huwag mo lang akong iwan. Kinuha ko mula sa aking bag ang mga papel. Ang divorce papers. Nakapirma na ako. Inabot ko sa kanya. Ang aking boses. Kalmado. Walang bahid ng emosyon. Miguel, ang pag-ibig na nag-ugnay sa atin ay inilibing mo na mismo. Hindi ka nagkaroon ng takot na mawala ako, ngunit natakot ka sa lahat ng iba pa. Ang taong natutulog, pwede mong gisingin. Pero ang taong nagkukunwaring tulog, hinding-hindi mo magigising. Umatras siya. Gulat. Takot. Hindi makapaniwala. Si Aling Elena. Bumagsak sa sahig. Humahagulgol. Tinalikuran ko sila. Naglakad ako palayo. Narinig ko ang pagbagsak ni Aling Elena. Narinig ko ang pagtawag ni Miguel sa aking pangalan. Ngunit hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako. Palabas ng bahay na iyon. Palayo sa sumpa. Habang hinihila ko ang aking maleta. Sa daan pa uwi sa bahay ni Papa. Bawat hakbang. Gumaan. Bawat hakbang. Mas malaya. Isang malaking bato. Natanggal sa aking dibdib. Bulong ko sa aking sarili. Maria, tama ang desisyon mo. Ikaw na ang magpapasya sa sarili mong buhay. Tapos na ang sumpa. Mabilis na umusad ang kaso. Pagkatapos ng isang buwan, lumabas ang hatol. Si M. de la Vega. Ang pinakamabigat na parusa. Si Padre Ramon. Tinanggalan ng lisensya. Nakulong. Si Miguel at Aling Elena. Mahabang taon sa bilangguan. Dahil sa kanilang mga kasalanan. Nasa korte ako nang basahin ang hatol. Walang saya. Walang galak.
Tanging isang malalim na kapayapaan. Isang bigat na tuluyang nawala. Ang hustisya. Nahanap na ang kanyang daan. Si Papa. Nasa tabi ko. Tahimik. Nang lumabas kami sa korte, hinawakan niya ang aking kamay. Anak, wala na akong galit. Ang mahalaga, narito ka. Ligtas ka. Umuwi kami. Sa bahay ni Papa. Ang bahay kung saan ako lumaki. Ang amoy ng mga bulaklak sa hardin. Ang tunog ng mga ibon. Lahat. Nagpapaalala sa akin ng kapayapaan. Sa isang pagpupulong sa kumpanya, inanunsyo ni Papa. Ang lahat ng karapatan sa pagboto, mana, at aking mga shares ay ipapasa ko sa aking nag-iisang anak na si Maria Vargas. Siya ang magpapatuloy ng aking pamana, hindi sa pamamagitan ng dugo lamang, kundi sa katapatan at karunungan. Ang aking buhay. Nagbago. Isang hapon. Habang naghahanda ako ng hapunan. Nagluto ako ng sinigang. Paborito ni Papa. At pritong isda. Simple lang. Pero puno ng pagmamahal. Kumakain si Papa. Dahan-dahan. Nakangiti. Anak, hindi ka man nila minahal bilang manugang, pero bilang anak ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal na nawala sa iyo. At higit sa lahat, tinulungan mo akong makita ang halaga ng tunay na pagmamahal at tiwala. Umiyak ako. Hindi sa lungkot, kundi sa pasasalamat. Ngayong gabi, habang nakatayo ako sa beranda, tinitingnan ang mga bituin. Naisip ko ang lahat. Ang bawat aral. Ang bawat sakit. Para sa mga magulang. Naintindihan ko. Ang pagmamahal ay hindi pagkontrol, kundi pag-unawa at paggalang. Iyon ang pundasyon ng isang tunay na pamilya. Para sa mga anak, nakita ko ang halaga ng pasasalamat. Ang pagmamahal ng magulang ay isang biyaya. Hindi ito dapat baliwalain. At para sa ating lahat, nalaman ko, ang kabutihan ay mahalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. Minsan, ang pagpili na lumaban ng matalino ay hindi paghihiganti, kundi isang paraan upang gisingin ang moralidad. Ang katahimikan ay may hangganan. At ang paghahanap ng hustisya ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili at sa katotohanan. Hindi ko na hinahangad ang isang marangyang buhay. Ang gusto ko lang, isang buhay na payapa. Siguro, magbubukas ako ng isang maliit na tindahan. O mag-aaral ng isang bagay na matagal ko nang gustong subukan. Ang hangin. Dahan-dahang umihip. Parang isang bulong. Mula sa langit. Ipinikit ko ang aking mga mata. Bumulong ako. Maria, simula ngayon maging tunay kang maligaya. Ito ang iyong bagong simula. Dito nagtatapos ang kwento ni Maria. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Maria? Mayroon ba kayong gagawing naiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa sa mga ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig ng inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng isang like. Ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay makaugnay din. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang misteryo ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka ang kwento mo naman ang ating pakinggan.